Sa bawat pagsikat ng araw, may bagong paanyaya ang liwanag. Isang paanyaya na muling kilalanin kung sino tayo, kung gaano tayo kalaya. Ngayong araw, hindi lamang tayo nagdiriwang, tayo ay nagmumuni-muni. Tayo ay nagigising. Magandang umaga mga kalay. Ako ang Apa Adman ng Templong Anituhan, ang inyong kaagapay sa pagmulat ng diwa at damdamin. At sa paglalakbay tungo sa mas malalim na pagkilala sa ating sarili bilang Pilipino. Ngayong araw, ginugunita natin ang ika-128 taon ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Ngunit may isang tanong na marahang kumakatok sa ating puso. Tayo nga ba ay tunay na malaya? Noon, lumalaban ang ating mga ninuno laban sa madayuhang mananakot. Laban sa pang-aabuso, diskriminasyon at mabibigat na pasanin ng lipunan. Ngunit ngayon, parang nagbago lamang ang anyo ng pananakot. Hindi na dayuhan, kundi minsan kapwa natin Pilipino. May pang-aabuso pa rin, may diskriminasyon pa rin, may mahirap na tila walang hanggan, at ang kalayaan, tila napalitan ng pakikipaglaban para mabuhay. Kung hindi ka magtatrabaho, wala kang kakainin. Kung hindi ka kikilos, maiiwan ka. Ang kalayaan ba ay ganito? O isa itong anyo ng tahimik na pagkaalipin? Ngunit hindi natin maaaring itanggi. May kalayaan din ang ating tinatamasa. Kalayaan sa pagpapahayag. Kalayaan sa paglikha. Kalayaan sa pag-abot sa mundo sa pamagitan ng teknolohiya. Dati ilan lang ang may boses. Ngayon, halos lahat ay may pagkakataon ng marinig. Dati, kailangan bumiyahe para maglingkod. Ngayon, maaari mong ipadama ang iyong presensya kahit nasa loob ng iyong tahanan o templo. Bilang isang binabaylan, ang aking gawain ay hindi na nakatali sa lugar, kundi sa intensyon, sa diwa, at sa koneksyon. Ngunit, sa gitna ng pagdali ng lahat, internet, AI, digital na mundo, may isang bagay na hindi dapat mawala. Ang tunay na tinig ng ating pagkatao. Ang tunay na tinig ng ating pagkatao, kaya tulad ng ginawa natin ngayon, ang mensahe nagmumula sa puso at teknolohiya ang kaagapay lamang. Kaya sa araw na ito ng kalayaan, hinihingi ko sa bawat isa, huwag lang nating ipagdiwang ang kalayaan. Tanungin natin ito, kalayaan ba na wala ng mananakop? O kalayaan na may katarungan, dignidad at malasakit? Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi ibinibigay, ito ay isinasabuhay. At ngayon, inaanyayahan ko kayo sa isang panalangin, isang panawagan ng ating diwa para sa ating bayan. Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, bathala ng kaitaasan, mga diwata at anito na gumagamay sa aming lahi. Sa araw na ito ng paggunita sa kalayaan, kami ay lumalapit ng may bukas na puso. Kinikilala namin ang tapang ng mga nauna sa amin, ang kanilang pag-aalay ng buhay upang makamit ang kalayaan. Ngunit kinikilala rin namin ang aming bayan ay patuloy na naghahanap ng kalayaan mula sa kahirapan. Kalayaan mula sa pang-abuso, kalayaan mula sa kawalan ng malasakit. Ipinapanalangin namin, gisingin mo ang aming kamalayan upang makita namin ang katotohanan. Palakasin mo ang aming loob upang tumindig sa katarungan. Linisin mo ang aming puso upang kami ay maging daluyan ng malasakit. Gabayan mo ang aming mapinuno na ang kapangyarihan ay maging paglilingkod, hindi pananamantala. At sa bawat Pilipino, itanim mo ang dignidad, pag-asa at pagkakaisa. Turuan mo kaming maunawaan na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob, sa isip na malaya, sa pusong mapagmahal, at sa diwang may pananagutan, sa liwanag ng bathala, at sa gabay ng mga diwata, at sa yakap ng aming mga ninuno, naway isabuhay namin ang kalayaang aming pinagdiriwang. Malayang puso, malayang diwa, malayang bayan, mayari na. Mga kaagapay, ang kalayaan ay hindi lamang alaala. Ito ay isang gawain, isang paninindigan, isang landas na araw-araw natin tinatahak. Muli, ako ang Apa Adman ng Templong Anituhan, ang inyong kaagapay sa pagmulat ng diwa at damdamin. Kung ang mensaheng ito ay umabot sa inyong puso,
Dalhin niyo ito sa inyong araw-araw na pamumuhay at sama-sama nating likain ang isang Pilipinas na hindi lamang malaya sa salita, kundi malaya sa gawa at malaya sa puso. Magandang araw ng kalayaan sa ating lahat. Mayari na pagkasatin.